Nawala bigla si Sis Popot. Naku, yan, pinatikman tayo ni Sis Popot Manimbo. Naku, ito po si Sis Popot Manimbo, matandang kapatid po ito. Sigurado maraming ano niyan, maraming nang nakakakilala sa kanya. Lalo na yung mga matatandang kapatid. Hello, Brad Danny Navales. Alam ko, kilalang kilala mo si Sis Popot Manimbo. Hello, Ulysses Villamin. Alam ko, kilalang kilala mo rin si Sis Popot Manimbo. Hello, Sister Popot Manimbo. Nami-miss ko na yung boses mo. Ayun! Hello! Good Hello! morning sa aking pinakamagandang nanay sa buong mundo. Wala ko na naman ako. Namiss ko yung tawa mo eh. Naloloka ako sa'yo. Nami-miss ko yung tawa mo. Dalawang araw na kitang hindi naririnig. Ewan ko sa'yo. Oh, eto nga. Nag-live kasi kagabi no, past 12 ni Mama Mary Myra Rason. Sa akin po, alam mo ba, hindi na yung chay ni Nanang Laon. Ay, chappy ka! Ang sabi niya no, nagbabounce yung ano, apat-apat na monitor yung nakabukas. Binuksan niyo lahat ng mga computer ninyo. Alam mo ba kilala mo ba si Nanang Laon? Ay, di ba yan yung tsahi ni ano? Hindi, si Nanang Laon, si Sis Luz yun. Ay, hindi ba? Oo nga pala. Oo. Yung tsay ni Nanang Laon, dismayado na sa pamumuno ni Daniel Rason. Hindi aalis si Nanang Laon dyan. Bakit naman daw siya hindi aalis? Sayang naman yung restaurant niya dyan sa loob. Wala naman siya restaurant sa loob eh. Meron siyang karinderya dyan, ano ka? Wala na, pinatanggal ng magulang ni Daniel Rason. Paano naman siya aalis? Paano siya kikita? Sige nga, tinanggal na siya as a principal. Kumikita siya sa labas. Wala na nga siya. Biro mo, meron lang siyang pinaglako na kapatid sa La Verdad. Naku, inimbestigahan. Galit na galit yung mga magulang ni Daniel Rason. Kaya pala nagbablog na lang si Nanang Laon. Oo, kaya vlogger na ngayon si Nanang Laon. At saka, eto pa, yun ang isa sa reason bakit siya early retirement. Tapos ang pinalit si Sherin. Oo, yung pinalit si Katrina Halili. Nga lang, din to si Jok Pasuksok no? Bakit tanong mo kung bakit Katrina Halili? Siyempre. Ikaw ba naman ang patungan ni Jok Pasuksok? Diba? Ano ba ito? Ba't mo ako nila? Gusto ka usap eh. Naku po, maraming magagalit sa atin yan. Bakit naman? Ba't naman alam mo na. Alam mo na yon. Kasi ano ka, masyado kang sensational. Masyado akong sensation dyan. Lalo na sa mga... Sige na nga. Sige na. Meron kang nawala bigla. Nawala bigla si Sis Popot. Naku, yan, pinatikman tayo ni Sis Popot Manimbo. Naku, ito po si Sis Popot Manimbo, matandang kapatid po ito. Sigurado maraming maraming nang nakakakilala sa kanya. Lalo na yung mga matatandang kapatid. Hello, Brad Danny Navales. Alam ko, kilalang kilala mo si Sis Popot Manimbo. Hello, Ulysses Villamin. Alam ko, kilalang kilala mo rin si Sis Popot Manimbo. Ayun. Ayun, going back do sa nakalimutan kong Sabi ko,
Sa sahod ko, bibili tayo ng ng grocery items, tapos mag-aano tayo, magre-repack tayo siguro kahit 20 bags. Sabi kong ganyan. Mamimigay tayo ng, anong gagawin natin? Sabing ganyan. Mamimigay tayo sa mga mga pulubi, yung mga namumulot ng basura. Kawawa naman sila. Tapos, sabi nila, grabe naman. First time naming magkaroon ng kaibigan na mayroong mabuting puso. Sabing ganyan ng mga kasama ko. Hay! Kinuwento ko lang po ha. Ang gusto nga nila, videohan nila ako, i-vlog nila ako. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Gusto ko namimigay ako, gumagawa ako ng mabuti, walang nakakaalam. Kasi yun yung pinaparatang nila sa amin. Sa ating mga exiter, yun po yung pinaparatang nila. Na inggit lang kayo kasi kami gumagawa ng mabuti. Kayo, anong ginagawa ninyo? Puro kabalbalan, puro paninira, puro kawalangyaan. Puro kawalangyaan ba yung ginagawa namin? Kawalangyaan ba yung pagsasabi ng katotohanan para makabalikwas ang mga kapatid na nabe-brainwash ni Daniel Rason? Sabi nga nung isang kapatid, merong isang closet na matandang kapatid din dyan sa lokal ng Cubao, Aurora. Nakasama ko to eh. Sabi niya, alam mo, sabing ganyan, Brad Badong, nanonood ako sa mga video mo. And totoo yung sinasabi mo na Daniel Rason is insinuating ideas sa mga kapatid na nagbibigay ng fear. Nag-i-instill siya ng fear sa kaisipan ng mga kapatid. Meron po kaming terminology dyan sa sa psychology, sabi niya ganyan. Nakalimutan ko lang, sabi nung kapatid. Pero totoo po 'yon. The way I listen to him, nag-i-insinuate siya, is trying to instill fear sa kapatiran. Kaya ayan, halatang halata sa pagsasalita ni Eric Quinto na isa sa mga chiwariwap ni Daniel Rason diyan sa New Zealand. Biruin mo, nagdudumilat ang katotohanan na nagtinda talaga ng alak, nagtayo ng nightclub, tapos sasabihin ninyo gawa-gawa lang. I still prefer to keep it as secret po kahit sabihin pa nila na inggit lang daw tayo. Correct. Kaya lang, Brother Tembong Tuernes, kailangan kong magsalita. Sabi nga ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, Brad Badong, kasi whether you like it or not, ikaw ang frontliner ng mga exiter. Whether you like it or not, whether you accept it or reject it, ikaw ang frontliner ng mga exiter. Kung yun po yung katotohanan, edi tanggapin na natin na isa tayo. Hindi lang naman po ako ang frontliner. Marami pong frontliners, mga kapatid. Nandyan po si Doc J. Yan. Meron pang mga umuusbong na mga frontliners, mga kapatid. Meron kasing mga nagsasalita with they have vested interest, mga kapatid. Umalis tayo sa kulto na nagmamanipulate ng mga kaisipan natin, tapos maano pa tayo? Papasok na naman tayo sa another kulto na mag-i-instill sa atin ng panibagong concept ng mga kahibangan nila. Kaya mga kapatid, magano-ano na po kayo, maging matalino na po tayo. Merong nagano sa akin, message sa akin kagabi. Brad Badong, sabi niyang ganyan, hindi ko po alam kung saan po ako ngayon mag-a-attend. Ako po kasi, sasabihin ko na po sa inyo, mga kapatid, lagi po akong tumatambay sa Orthodox Church. Lagi po akong tumatambay doon. Hindi ako nag-observe lang ako, hindi ako lumuluhod, hindi ako yumuyuko para manalangin, hindi. Nag-observe ako, tumitingin, tapos meron akong kinausap na Orthodox priest
nakipagkwentuhan. Ayun, may mga inexplain siya sa akin. Kung saan po natin makikita si Kristo, sundin po natin. And kung ayaw nyo na pong mag-religion, ako ngayon, I consider myself as an agnostic. Wala po akong religious affiliation, mga kapatid. And nung isang araw, pumasok ako sa mosque ng mga Muslim. Nag-observe din ako. I observed people there, our brothers and sisters, our Muslim brothers and sisters. I observed them, how they pray. Meron kasi akong ka-work ngayon, yung yung head chef namin. Nagkwento siya sa amin na pariwara na ako before, sabi niya ganyan. Natikman ko na lahat ng kalayawan. Araw-araw iba yung babae ko. Sabi niya ganyan. Isang gabi na 300 euro nagagastos ko dahil sa alak at saka sa bawal na gamot. Until such time yung kaibigan ko, sabing ganyan nung chip namin, ginising ako ng umaga, tara, maligo ka. Isinama niya ako sa mosque. Noong pumunta kami ng mosque, that is the turning point. Umiiyak na lang ako. I do not know, sabing ganyan. Di ko alam kung saan nanggagaling yung iyak ko. Pero buo sa isip ko, malinaw sa isip ko, from that day on, na sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nababalikan yung dati kong buhay. Ganun po, mga kapatid. Huwag po tayong maging judgmental. Huwag nating hahatulan yung mga tao na Katoliko, mga Buddhist, mga Muslim, mga agnostic, and the atheists themselves, mga kapatid. Meron ako mga kaibigan dito na mga atheists, they do not believe in God. Pero mga mabubuting tao. Pero meron bang mga atheist na masasamang tao? Meron. Yung mga atheist na pinapasama nila ang Diyos. Meron kasing mga atheist na they do not believe in God. The very reason that's why they do not believe in God, kasi walang nag-introduce sa kanila dun sa concept ng God. Kaya yun po, mga kapatid. Ngayon, ako naman, sabi ng Bible, ang Diyos may ibig, lahat ng tao maligtas. Pati nga yung dalawang kasama ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus, mga kapatid, gusto niya ring iligtas. Kaya lang yung isa, naligtas po ba pareho? Hindi. Yung isa, he is mocking our Lord Jesus Christ. Pero hindi naman natin po pwedeng i-judge na maiimpyerno na yung mga yan. Even the people who crucified Jesus Christ Himself. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they do not know what they are doing. May atheist na masama. Sino si Budoy? Si Budoy mock si Christ. Sino yun? Yun. Mocking daw si Christ. Naku, bahala sila sa buhay nila kung magmak. Tapos kakampihan nila yung kakampi ka sa nagmamak sa Diyos. So ayun po, 10:46 na. So I have to go, mga kapatid. Kailangan ko na pong magbanat uli ng buto. Bukas, iniimbitahan ko po kayo, mga kapatid. Bukas po, every Tuesday, sa community prayer po. 7 p.m. Philippine time. Prayer lang po siya. Wala pong aral na pag-uusapan. Mga kapatid, meron po tayong Biblia. Unang-una, hindi po ako mangangaral. I am just here to expose and to help to the best that I can and I could, mga kapatid. The best ability that I can and I could.